ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, aming at papuri alalahanin sa iyo. Hindi ang laging at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Araw ng ating pagdedebosyon, pasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya ng ulan at lalo tigit na tayo'y nakaparito sa Kanyang harapan sa Kanyang pambansang dambana, atin po siyang palakpakan. Sa pagpaparangal natin sa kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon, alalahanin din po natin ang iba nating mga kapatid, lahat silang may sakit para sila gumaling. Ang intensyon ng lahat ng may kaarawan ngayong buwan ng Hulyo, ang lahat ng mga interior designers, criminologists, ng landscape architects na magbo-board exam sa buwang ito, ang lahat ng mga naghahanap trabaho, ang kaligtasan ng mga naglalakbay. Upang tayong lahat ay sama-samang mabiyayaan, hingin natin sabay-sabay ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ni Jesus na iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong mga kaloob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito. Kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha.
ang sabi ninyo sa inyong sarili. Inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng 1 paris na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa mga araw na yaon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay, gagawin kong araw ng pamimighati, at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako, at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ng tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga, papuntang timog, at mula sa silangan, pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon. Subalit, di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahanga. Ang lahat ng tuntunin mo ay mapabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat.
Kayong mabigat ang pasang ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis si Jesus at sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo, nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa tahanan ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo sa mga publikano at makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Wika niya, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. At maraming salamat po na sa kabila ng makulimlim na panahon, may ulan, sagot sa ating mga dasal. Naririto tayo upang isabuhay at muling pasiglahin ang ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. At ang misa pong ito'y sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ng ating pong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. Atin pong narinig sa Ebanghelyo, itong Ebanghelyo ni San Mateo na naglalarawan ng pagtawag ng Panginoon kay Mateo. The calling of Matthew. So maririnig ho natin ito ulit, tiyak narinig na ho natin nang ipinagdiwang natin ang kapistahan ni San Mateo. But bibigyan ho natin ng kakaibang pagtanaw. Unang tanong na magandang ating bigyang linaw pag nilayan, naranasan nyo na bang mainip? Inip. Alam nyo na yung mainip? Yung walang ginagawa. Wala tayong magawa. Meron tayong gustong gawin, hindi natin magawa. Meron tayong gustong puntahan, hindi natin mapuntahan. Meron tayong binabalak, hindi natin maisakatuparan. At tayo'y naghihintay. Naghihintay pag puti ng uwak, pag itim ng tagak. Narinig nyo na ba ang expression na yun? No? The impossible thing sa Tagalog. Pag puti ng uwak, pag itim ng tagak. Ibig sabihin, imposible. So, yan ho ang ibig sabihin ng pagiging mainipin. Naiinip, naghihintay sa kawalang katiyakan kung kailan ito mangyayari, kailan ito matatapos, at tayo'y meron ng damdamin ng pagkaapurado o tayo'y nagiging abala. Bagay na hindi natin masolusyonan dahil wala tayong kakayahang ito'y tapusin. Now,
ito ho ang aking nakikita sa mga pagbasa. Narinig natin mula sa aklat ni Propeta Amos ang kanyang binigyang pansin. Araw ng pamamahinga at marami sa mga kababayan niyang Hudyo ang hindi makapagbenta, hindi makapagkalakal dahil araw ng pamamahinga. Kaya nga ang sabi nila, kailan ba matatapos ang Sabat para mailako na namin ang aming mga trigo? So naiinip na sila. And yet wala silang magagawa. Sila po'y Hudyo. O kahit sabihin natin hindi sila Hudyo, ngunit ang mga mamimili ay mga kapwa Hudyo na inatasan na kapag araw ng pamamahinga, no work, walang ibang gagawin kundi magpahinga. E naiinip na ang mga tao. At sa kanilang pagkamainipin, nabuburyo na sila. Nakapag-isip sila ng maganda. Anong magandang naisip nila? Tataasan namin ng halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Ibig sabihin, gusto nilang bumawi. Yung nawalang kita, gusto nilang masambot. Araw ng pamamahinga, di tayo kumita, pues taasan natin ang benta kapag tayo'y nagnegosyo na para masambot, makabig natin ang nawala sa atin. Now, yan ho'y isang halimbawa ng pagkamainipin. Nakaka-relate ba kayo? Yung meron kayong gustong gawin and yet hindi nyo magawa. Gayun din ho sa Ebanghelyo mula kay San Mateo, narinig natin na si Jesus sa kanyang paglalakad, nakita niya si Mateo nakaupo sa paningilan ng buwis. Siya po'y isang kobrador, mambubuwis, tax collector. At nandun siya sa kanyang pwesto, marahil naghihintay ng mga magbabayad ng buwis. Para po sa isang Hudyo na tax collector, mabango ang pangalan nila sa mga Romano, kung kanino nila sinusumite, nire-reimburse ang buwis na kanilang tinitipon, ngunit nanganganib ang buhay nila sa mga kapwa Hudyo dahil ginigipit nila ang mga kapwa nila Hudyo para magbayad ng higit pa sa buwis na dapat nilang ibayad upang makapag-remit sila, makasumite ng pangako nilang halaga sa imperyo ng Roma. Kaya ramdam ni Mateo na mukhang walang maganda sa buhay na ito. Nanganganib siya sa mga imperyong Romano. Pag hindi siya nakapag-submit, tsugi siya. Delikado rin ang buhay niya sa kanyang mga kapwa Hudyo na ginigipit niya para magbayad ng buwis, para may maisumiti siya sa mga Romano. Kaya nang nakita niya si Jesus, at anyayahan siya ni Jesus, sumunod ka sa akin, hindi siya nagdalawang isip, sumama siya kay Jesus. Pahiwatig, he must be waiting for the right time and the right person to draw him out from that experience and from that location. Other nosebleed na naman tayo niya na. Tatagalogin natin. Hinihintay niya. Naiinip na siya. Kailan ba ako makakaalis sa trabahong ito? Kailan ba ako makakalaya sa ganitong gawain? Delikado buhay ko sa mga Romano at delikado rin buhay ko sa mga kapwa Hudyo. Paano na ako? To the rescue, dumating si Jesus at siya'y inanyayahan. Sumunod ka sa akin. And mind you, hindi siya nagdalawang isip. Sumama siya kay Jesus. Kung siya ho'y masaya sa pagiging kobrador, hindi siya sasama. Mananatili siyang kobrador. Ba't ko'y pagpapalit? Napakaganda ng posisyon ko. Lahat nabibili ko, lahat nasusunod ko, lahat may takot sa akin. Ako ang sinasanto. Pero hindi. Mukhang meron hong lungkot. He must be bored. Dead bored, sabi nga ako sa English. Kaya't naghihintay lang siya
ng tamang tiyempo at panahon na mayroong magyayaya o may dahilan para siya makaahon. Maliban pa ho doon, nang siya'y makaalis na sa pagiging kobrador, he threw a party and he celebrated his retirement. English 101, throwing a party. Father, talaga naman, sayang ho ang pagkakataon eh. Di man ako naging teacher, tuturuan ko kayo. Ng konti lang natin alam. Throwing a party. He threw a party. Nagpakain siya. Sinelebrate niya ang kanyang resignation, retirement. Dahil wala na siya. Wala na siya sa tanikala ng mga pagbabayad, pangongolekta ng buwis. At wala na rin siya sa takot sa mga imperyo, sa imperyo ng Roma. At higit sa lahat, may nakilala siyang bagong kaibigan sa katauhan ni Jesus at ng mga alagad. Kaya unang tanong na maganda ho nating pagnilayan habang bumubuhos ang ulan, pag ako naiinip, ano bang ginagawa ko? When I am bored, what do I easily resort to? Text, TikTok, kung ano ginagawa natin. Talaga ba nakakaalis yan ng pagkainip? Naaaliw ba tayo? O lalo nating nararamdaman na may kulang? Walang nangyari. Nagsayang lang na ako ng oras. Akala ko'y giginhawa, magiging masaya ako. Lalo lang akong nalungkot afterwards. So maganda hong ito'y pagnilayan ng mga taong mainipin at ng mga taong nalulungkot. Pasok ko tayo lahat dyan. No? Huwag nating aminin, Father, ang saya-saya ng buhay ko. No. Magpakatotoo tayo. May mga pagkakataong di natin maubos maisip, ba't ako malungkot? Ba't ako naiinip? May lakad ba ako? So ito ho ang napakagandang ebanghelyo na kung sakali mang hong matagpuan nating muli ang ating mga sarili sa ganitong mga pagkakataon, meron tayong gustong puntahan, wala tayong pera. Meron tayong gustong gawin, di natin ma-accomplish. Gusto natin makapag-abroad, nandito pa rin tayo. May mga aberya, may mga obstruction. Sana ho, ito nawa ang maging pagkakataon na may magawa tayong maganda. At ang pinakamaganda ay buksan ang ating mundo sa Panginoong dumadalaw, sa Panginoong dumadaan, sa Panginoong lumalapit. Ako'y naniniwala na pinahintulutan ng Panginoon na dumating sa atin ang pagkakataon na wala tayong magawa upang sa ating kawalan, siya ang ating mabigyang panahon at oras. Ito po ang ginawa ni Mateo. Sa kanyang pangungulila, sa kanyang pagkapagod marahil, sa kanyang kalungkutan, sa kanyang pagkainip, nag-iisa siya, dumating ang Panginoon at pinaunlakan niya ang paanyaya ng Poong Nazareno. At dahil doon, naging masayang muli ang buhay niya, pati ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga kaibigang makasalanan at publikano, dumami pa ang kanyang mga kilala. Mismo si Jesus naging bago niyang kaibigan. At hindi doon nagtapos. Si Jesus ang kanya nang sinundan. Siya'y naging alagad, apostol, at manunulat ng mabuting balita. Kaya muli kapag dumarating po sa atin ang pagkainip, kalungkutan, boredom, o sadyang wala tayong magawa sa ating kalagayan, pagkakataon na ho, baka tayo kinakatok ng Panginoon. Buksan natin ang ating isip sa Kanya. Pakinggan natin siya. At sundan natin siya. Gumawa tayo ng maganda. Nang sa gayon, sa gagawin nating maganda, siya ang ating higit na makikilala, siya pa ang ating bagong kaibigan at bagong kasama. Poong Jesus Nazareno,
Alawin mo kami't dalawin sa aming pag-iisa at kalungkutan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Nazareno ang ating mga kahilingan at ang ating tugon. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang iyo Karistiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sama-sama nating ipagdasal ang lahat ng mga walang tirahan, ang mga naglalakbay, ang mga mangingisda, ang hukbong sandatahan at ang hukbong dagat na nagbabantay sa West Philippine Sea. Para sa kaligtasan nilang lahat, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Basbasan mo po ang lahat naming pagsisikap sa buhay, ang mga naghahanap trabaho, ang mga nagnanais makabalik sa pag-abroad, lalo na sa pagbabarko, ang mga mag-aaral, ang mga nagtatrabaho sa kabila ng maliit na pasahod at mahirap na kondisyon ng paggawa, ang kagalingan ng mga may sakit. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. At para sa lahat ng mga mahal namin sa buhay, malayo sa aming piling, gayon din sa lahat ng mga nag-iisa, may sakit, nalulungkot, nag-aalala, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Panginoon, lahat nating kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, sinugo mo sa amin si Jesus na iyong anak upang damayan kami sa aming kalagayan. Tanggapin nawa namin at paunlakan ang kanyang pagdalaw at sundan nawa namin siya sa kanyang pangunguna at pag-anyaya upang tahakin namin ang buhay na masagana at magaan, malapit sa iyo at kalugod-lugod sa iyo. Sa ngalan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Nazareno, alam at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay ng dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong ginugunita at ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kalakihan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsinuhod po ang lahat. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lubos ang pasasalamat na natagpuan na natin kay Jesus ang tunay na ligaya at saya. Sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ibo sa lupa para sana. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa lahat na sala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso
at iagdamot namin sa lahat ng masama. Inihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng lungkot at kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangat ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Simula nang tayo'y naging deboto ng Poong Nazareno, tiyak kayo'y naging masaya at nakakilala tayo ng maraming kaibigan. Kaya't nawa ang kasiyahang ito, tears of joy, ika nga, ay ating ibahagi upang ang sayang hatid ng Poong Nazareno ay mapagsaluhan natin lahat. Peace be with you. Mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ibaroob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilagin po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang pumapawi ng ating pagkainip at lungkot, siyang dumarating at sumasagip sa atin sa pag-iisa, siyang nag-aakay sa atin upang makasama ang iba, upang maging masaya at maligaya ang ating kalagayan at buhay. Mapalad tayong lahat tulad ni Mateo na susunod at sasama sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay first Saturday of July. Huwag po nating kalimutang magsimba sa karangalan ng ating mahal na Birheng Maria sa kanyang kalinis-linisang puso. At patuloy po nating ipagdasal ang ating mga kababayang naglalakbay, silang mga malayo sa kanilang tirahan, ang mga manggagawa sa abroad, ang mga seamen, ang mga militar, ang mga navy, lalong-lalo na po silang mga nasa West Philippine Sea. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo lahat silang kanilang isinisimba at ipinagdadasal. Silang di makadalo sa pagdiriwang ngayon, dala ng iba't ibang kadahilanan. Gayon din ang kanilang mga imahen at dasalan. Ang lahat nawang ito'y magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Nakatagpo tayo ng bagong kaibigan kay Jesus. Ipagdiwang natin at ipagsaya ang ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang luz mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, niluluwalhati ka